Kamusta mga kanegosyo? Isa ka bang OFW na nangangarap makapagpatayo ng sariling negosyo sa Pilipinas? Pero takot kang malugi o mawala ng kontrol sa iyong negosyo dahil nga nasa ibang bansa ka? O baka naman ilang beses ka nang nag-try, sumubok pero lagi namang nauuwi lang sa wala? Natatakot ka ba na baka maulit ang pagkalugi sa plano mong negosyo? Don't worry dahil hindi ka nag-iisa. Maraming OFW ang may mga ganito ring kwento. Pero sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga sobrang patok na negosyo na magagawa mo kahit nasa ibang bansa ka pa. Paano kung sasabihin ko sa iyo na merong mga klase ng negosyo na halos siguradong may babalik sa iyo at hindi basta-basta nalulugi? Tama ang narinig mo. Yung mga negosyo na kahit anong mangyari, may demand, may customers at may kita. Kaya kung ikaw ay isang OFW na gustong magsimula ng negosyo sa Pilipinas o isang simpleng Pilipino na naghahanap ng extra income, make sure na tapusin mo ang video na ito. Baka dito mo na mahanap ang susi sa financial freedom mo. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, please hit the like button at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated pag may bago tayong uploads. Mga kanegosyo, alam naman natin na lahat ng business ay may risk. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ay malulugi ka na kaagad. Merong mga business na kahit anong panahon ay kumikita talaga ng maganda dahil nakabase sila sa basic needs ng tao. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang ilan sa mga negosyong halos hindi nalulugi. Construction supply. Kung hanap mo ay negosyo na long term at siguradong may demand, isa sa pinakamagandang option ay ang construction supply business. Bakit? Kasi sa Pilipinas, hindi natatapos ang pagpapatayo ng bahay, renovation ng mga gusali at mga government projects katulad ng mga tulay at mga kalsada. Sa bawat barangay, laging may nagpapagawa o nagpaparenovate ng kanilang mga properties. Di ba nga yung mga iniimbestigahan ngayon sa Senado? Dahil sa flood control issue, yung mga contractors bilyon-bilyon ang kinikita dahil sa construction business. Pero syempre, doon lang tayo papasok sa legal business, kapatid. Huwag natin silang gagayahin. I mean, sobrang laki ng potential ng ganitong business dahil tuloy-tuloy ang demand sa semento, hollow blocks, bakal, buhangin, pintura, kahoy at iba pang mga construction materials. At hindi ito seasonal dahil kahit tag-init o tag-ulan, laging may nagpapatayo ng bahay, nagpaparenovate at nagtutuloy-tuloy ng mga project mapa-private man o government. Ang maganda pa rito, madalas malakihan ang bentahan. Isang customer lang na magpapagawa ng bahay, pwedeng libo-libo o daan-daang libo na agad ang kikitain mo. At kung makakuha ka pa nga ng mga suki ng mga contractors o yung mga developers, repeat orders na siguradong pasok na pasok ang malaking income. Pwede mo ring dagdagan ng mga value-added services katulad ng delivery kasi karamihan ng bumibili ay gustong diretso ng dinadala sa site ang materials. Kapag may sariling truck ka for delivery, mas malaki pa ang kikitain mo at mas magiging convenient naman ito para sa mga customers mo. Malaki ang initial na capital sa ganitong negosyo dahil kailangan mong bumili ng stocks pero sigurado naman na maganda ang return on investment ng ganitong business. Dahil habang may nangangarap na magpatayo ng bahay o ng building, siguradong may bibili at bibili ng mga construction supplies na ibebenta mo. Water refilling station, yung mga water vendo. Ang tubig, basic need na yan. Araw-araw may bumibili, walang season, walang downtime. Basta may bahay sa paligid mo, may customer ka na bibili ng tubig. Usually, nagre-range ang ganitong business from 20,000 hanggang 400,000 pesos, depende sa scale of operation. Ang basic na piso water vending machine ay nagkukos ng as low as 6,500 pesos. Bakit maganda ito? Syempre, low startup cost, minimal lang ang operation requirements at syempre, sobrang consistent ng demand ngayon para sa clean drinking water. Kung magsisimula ka ng ganitong uri ng negosyo, tip lang, mag-set up ka ng CCTV for remote monitoring. Mag-hire ka ng trusted family member or someone na siya namang mag-aasikaso dito sa Pilipinas. Maglagay ka ng inventory tracker via Google Sheet para naman sa tuwing magbubukas ka ng vendo, dito mo ililista ang lahat ng naging expenses at naging income ng business mo.
self-service laundry shop. Kung malapit ang lugar nyo sa mga condo, offices at working classes kung saan kadalasan wala na silang time para maglaba, diyan ka naman papasok. On average, ang isang small to medium size laundry shop ay pwedeng kumita ng around 30,000 hanggang 100,000 pesos per month, depende sa dami ng customers. Kung may naipon ka ng puhunan, pwedeng mag-range from 300 to 600,000 ang initial investment sa ganitong uri ng negosyo. Kasama na dito ang basic setup, equipments, shop renovation, initial supplies, and business permits. Ang maganda sa isang self-operated laundry shop, daily and recurring ang kita, kaya naman sobrang reliable ng cash flow. Mababa rin ang labor requirements dahil sa self-service setup nga ito. Kahit isang staff lang na mag-a-assist ay okay na. Pwede ka magsimula sa 20 to 30 square meter commercial space basta siguruhing pag-aralan mo ang location ng pagtatayuan mo ng business mo. Additional tip ka negosyo, magdagdag ka ng mga serbisyo katulad ng folding and delivery. Make sure na magkaroon ng weekly remittance system. Pwede rin i-deposit sa bangko ang kita ng negosyo mo daily, weekly, or monthly. Barbershop o salon. Isa sa mga pinaka-classic at siguradong negosyo na hindi malulugi ay ang mga barbershop o salon. Bakit? Simple lang. Lahat ng tao nagpapagupit. Bata, estudyante, empleyado, maging tatay o nanay, kahit sino, regular na kailangan magpaayos ng buhok. Ibig sabihin, guaranteed na laging may papasok na customers. Kung iisipin mo, hair grows every month. So kung magugustuhan ng isang kliyente ang serbisyo mo, siguradong babalik siya buwan-buwan. May repeat customers ka na agad. At ang kagandahan pa, hindi lang gupit ang pwede mong i-offer. Pwede mong dagdagan ng shaving, hair color, reband, manicure or pedicure. Mas dumadami ang options, mas lumalaki ang kita. Hindi rin kailangan ng sobrang laki ng puhunan para magsimula sa ganitong business. Kailangan mo lang ng magandang location. Basic equipment gaya ng gunting, clipper, upuan at syempre yung skilled at yung magaling na barber o kaya naman ay stylist. Kapag maayos ang serbisyo at magaan kausap ang mga staff mo, mabilis kang makakabuo ng mga suki at tuloy-tuloy ang magiging kita mo. Junk shop. Alam mo ba na isa sa pinaka-praktikal at siguradong kumikita na negosyo ay ang junk shop? Hindi siya glamorous kung ikukumpara mo sa ibang business. Pero dito, makikita mo ang tunay na kasabihang may pera sa basura. Paano ba gumagana ang junk shop? Very simple. Bumibili ka ng mga bote, bakal, lata, karton, plastic at iba pa mga recyclable materials mula sa mga tao o mga ngalakal sa murang halaga. Pagkatapos, ibibenta mo naman ito sa mataas na presyo sa mga recycling companies or processors. Ang kita mo ay manggagaling sa markup. At ang maganda rito, hindi ka nauubusan ng supply kasi araw-araw may mga tao at mga establishment na naglalabas ng kanilang basura. Kung isipin mo, win-win situation ito. Una, may income ka kasi siguradong may bentahan lagi. Pangalawa, nakakatulong ka pa sa environment dahil imbis na mapunta sa tambakan ang basura, nare-recycle ito. Kaya bukod sa negosyo, serbisyo mo na rin ito sa community. Hindi rin sobrang laki ng kailangan na puhunan para magsimula. Kailangan mo lang ng maliit na pwesto, timbangan, storage area at syempre, kapital para pambayad mo sa mga items. Kapag lumalaki na ang business mo, pwede ka na magdagdag ng mga truck para sa collection at mas maraming trabahador para mas mabilis ang turnover. Next natin is self-service car wash. Isa ito sa mga modernong negosyo na patok ngayon. Kung iisipin mo, simple lang ang konsepto. Maglalagay ka lang ng pwesto na may equipment at magbabayad na ang mga customers mo para sila mismo ang maglilinis ng sasakyan nila. Bakit ito may tuturing na negosyong walang lugi? Una, dahil talaga namang dumadami na ang sasakyan sa Pilipinas kada taon. Kotse, SUV, motorcycle, lahat yan kailangan ng regular car wash. At hindi lahat ng may-ari ay may oras or space para maglinis sa kanilang bahay, kaya naman humahanap sila ng mga convenient na lugar. Diyan na papasok ang business mo. Ang kagandahan pa sa self-service car wash,
di mo kailangan ng maraming tauhan para patakbuhin ito. Machines at water system lang ang puhunan, tapos slot machine na may per minute or per session for customers. Ang tawag nga ng iba rito ay passive income business kasi once na nakaset up na, tuloy-tuloy na ang kita with minimal supervision and maintenance needed. Pwede mo pa itong i-level up. Pwede kang magdagdag ng waiting area na may mini cafe, wifi or vending machine para sa mga naghihintay na customer. Pwede ka rin mag-offer ng vacuum services or quick detailing para sa extra na kita. Isipin mo, kahit gabi, may pwedeng magpa-car wash lalo na kung 24/7 ang operation mo. Kaya kahit wala ka sa pwesto mo buong araw, may pumapasok pa rin na income. Motorcycle or e-bike parts and repair shop. Kung gusto mo ng negosyo na siguradong in demand, isa sa pinakamagandang pasukin nga ang motorcycle and e-bike parts and repair shop. Bakit? Kasi sobrang dami ng motorsiklo ngayon sa Pilipinas. Sa bawat kanto halos meron ng motorsiklo. At ngayon, napakamahal ng gasolina, dumadami na rin ang gumagamit ng e-bikes. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang magiging demand sa parts, accessories, and repairs. Araw-araw may nasisirang preno, gulong, battery, or kahit simpleng ilaw. At syempre, hindi lahat ng mga riders ay marunong mag-ayos, kaya sila mismo ang lalapit sa shop mo. Ang maganda pa sa ganitong business, may repeat customers. Once na may maayos kang mekaniko at kompletong piyesa, babalik at babalik ang mga riders sa'yo. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Pwede mo ring dagdagan ng services para sa mas malaking kita, katulad ng oil change, tire vulcanizing, battery charging at pagbibenta ng helmets or accessories. Parang one-stop shop na ang kalalabasan para sa lahat ng mga riders. Hindi rin ganun kalaki ang puhunan kung magsisimula ka ng mga basic setup. Kailangan mo lang ng mga tools, working space at kaalaman sa makina at mga parts ng motorcycle at ng e-bike. Kapag lumalago na ang business mo, pwede ka namang mag-expand into full service center na may sariling bodega and spare parts. Kung umabot ka sa part na ito kapatid, nako, siguradong seryoso kang naghahanap ng itatayo mong negosyo. Bago tayo magpatuloy, i-like mo naman ang ating video at mag-comment ka na rin kung saang lugar ka nanonood ngayon. Next sa listahan natin, pharmacy or butika. Isa na siguro ito sa pinaka-proven at recession-proof na negosyo. Bakit? Kasi kahit anong panahon, may krisis man o wala, laging in demand ang gamot, vitamins, and medical supplies. Kung iisipin mong mabuti, lahat ng tao nagkakasakit pa minsan-minsan. Marami rin mga tao ang kailangan ng maintenance medicine sa araw-araw. Ibig sabihin, guaranteed na may repeat customers sa ganitong uri ng business. Ang maganda sa pharmacy, hindi lang gamot ang pwede mong ibenta. Pwede mo ring dagdagan ng vitamins or supplement, hygiene products, and medical devices katulad ng thermometer o kaya naman ay blood pressure monitor. Para na rin siyang one-stop shop para sa kalusugan. Kailangan mo lang ng malaking puhunan at tamang permits para makapagsimula. Kailangan mo rin ng isang licensed pharmacist kung magtatayo ka ng full-scale na butika. Pero once na nakapagsimula ka na, tuloy-tuloy na magiging balik ng kita mo dahil hindi nga ito nawawalan ng customers. Next natin is gasol or LPG refilling station. Isa rin ito sa mga negosyo na siguradong in demand araw-araw. Bakit? Kasi halos lahat naman ng bahay sa Pilipinas gumagamit ng gasol o ng LPG para magluto. Ibig sabihin, as long as kumakain at nagluluto ang tao, lagi kang may market para sa ganitong business. Ang kagandahan pa sa LPG o gasol business, hindi yan seasonal. Araw-araw, linggo-linggo or even buwan-buwan, may mga customer talaga na mauubusan ng gasol at maghahanap ng refill. Kaya naman kahit may krisis or kahit may bagyo pa man, uunahin pa rin ng tao na meron silang paglulutuan ng pagkain. Ang kailangan lang dito ay syempre sapat na kapital para makapagtayo ka ng storage facility na pasado sa safety standards, proper permits at siguradong dapat meron kang maaasahang supplier ng LPG.
Kailangan din ng priority ng safety measures kasi hazardous ang materials na iyong ibebenta. Pero kung maayos ang iyong sistema at kumpleto ka naman sa gamit, very stable ang ganitong business. Funeral services. Medyo sensitive itong topic na ito, pero sa totoo lang, practical itong gawing negosyo kung hindi ka naman maselan. Ang funeral services ay isa sa mga negosyong hindi nauubusan ng kliyente. Alam naman natin na ang kamatayan ay bahagi ng buhay at lahat ng tao, sooner or later, kakailanganin ng serbisyo ng isang punerarya. Kung tutuusin, recession-proof itong negosyo na ito. Kahit may crisis man or may pandemic or anumang sitwasyon, laging may demand para sa burol, kabaong, cremation at iba pang mga related services. At hindi lang ito basta business, kundi isang serbisyong nagbibigay ng convenience sa pagbuburol hanggang sa paglilibing at moral support na rin sa mga pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay. Ang maganda naman sa ganitong business, pwede itong gawing structured sa iba't ibang mga package, mula sa basic funeral services hanggang sa mga mas bonggang funeral arrangement. May mga pamilya kasi na simple lang ang gusto at meron din namang willing gumastos ng malaki para sa huling pamamaalam sa kanilang mahal sa buhay. Yes, medyo malaki ang puhunan ang kakailanganin sa simula dahil kailangan mo ng facility, equipment, and of course, proper permits. Pero ang balik naman ito, tuloy-tuloy and long-term. Plus, kung mag-o-offer ka pa ng mga flexible payment terms or installment plans, mas marami pang customers ang makaka-avail ng mga services mo. At kung may malasakit ka naman sa serbisyo, mas lalakas pa ang iyong brand. Kasi sa ganitong negosyo, hindi lang talaga pera ang dapat isipin mo, kundi ang malasakit at respeto na rin sa namayapa at sa mga naulila. Ayan mga kanegosyo, napag-usapan natin ang 8 negosyo na halos hindi nalulugi. Sari-sari store plus rice retailing combo business. Solid na solid ang negosyong ito. Hindi mawawala sa buhay ng Pilipino ang bigas, instant noodles, canned goods, soft drinks, load. Dito kakikita ng paunti-unti pero tuloy-tuloy. Hindi mo kailangan na magrenta ng malalaking commercial spaces kagad. Simulan mo sa harap lang ng bahay mo or kung may makita kang maliit lang na pwesto na maraming foot traffic, siguradong panalo ka rito. Minimal lang ang investment. Pwede kang magsimula from 20,000 hanggang 100,000 pesos. Mabilis din ang ROI lalo na sa mga fast-moving products kagaya ng bigas, itlog, canned goods, soft drinks. Usually basta maayos ang sistema, from 6 to 12 months ay pwede nang bumalik ang puhunan mo. Pero syempre, depende pa rin ito sa lokasyon at foot traffic. Make sure na cash-based ang negosyo mo. Iwasan mo ang magpautang dahil ito ang madalas na nagiging simula ng pagkalugi. Later on, pwede kang magdagdag ng iba pang mga side business kagaya ng e-loading, frozen products, bills payment at iba pa. As time goes by, mag-invest ka sa POS system para naman meron kang daily tracking. Mag-set up ka rin ng CCTV para sa peace of mind mo at para nakikita mo rin yung daily operations ng tindahan mo kahit nasa ibang bansa ka. E-loading and bills payment center. Ang prepaid load may tuturing na rin itong basic needs ng mga Pilipino. Call and text, data promos kasi hindi naman lahat afford ang Wi-Fi. Ang bills payment, lumalaki na rin ang demand nito. You offer convenience sa mga tao na ayaw maghintay sa pagkahaba-habang pila. Pwede kang magsimula from 5,000 to 20,000 pesos. Maglagay ka ng signage sa labas ng bahay nyo. Pwede mo rin itong i-promote online. Pwedeng kapatid or asawa mo ang mag-handle ng business. May monthly customers ka na dahil sa bills buwan-buwan, sa Meralco, internet, credit cards, government services at iba pa. Walang masisirang products at pwedeng-pwede mo itong i-complement kung may ongoing business ka na katulad ng sari-sari store o bigasan. Additional tips ka negosyo, gumamit ka ng mga apps katulad ng GCash, Loadmana, or Paymaya. Magsagawa ka ng setup ng weekly audit lalo na't nasa ibang bansa ka. I-bundle mo sa mga sari-sari store or bigasan or iba pang business mo kasi complementary ang negosyong katulad nito. Food cart. Paborito ng Pinoy ang street food, fishball, takoyaki, burger, milk tea. Kaya mga yan, patok yan sa kanto or even sa mall. May proven system na ang franchising.
may branding na rin ito, kaya naman magandang stepping stone. Kung medyo ambitious ka naman, you can start your own food cart concept. Once na maging maganda naman ang negosyo mo, you can create your own franchise. Minimal lang din ang puhunan. Pwede ka magsimula from 30,000 hanggang 150,000 pesos. Mas mababa rin ang risk nito kaysa magtayo ka ng isang full-scale na restaurant. Pwede mo itong ipamanage sa trusted at masisipag na kamag-anak mo. Kung maganda ang location ng business, usually, within 6 months hanggang 1 year, pwede nang bumalik ang puhunan mo. Additional tips, when it comes to franchising, meron na silang marketing and training para sa mga staff. Mag-invest ka rin sa POS machine. Tandaan, location is the key. Magbigay ka rin ng incentive sa mga staff mo para naman mas motivated sila na magtrabaho. At syempre, i-train mo sila para maging consistent at dapat laging malinis dahil pagkain ang ibinebenta mo. Online selling with local fulfillment. Halos lahat na ngayon ay bumibili sa online. Hindi mo na kailangan ng physical store. You can start with as little as 5,000 hanggang 20,000 pesos for inventory, or even better kung papasukin mo ang affiliate marketing. Pwede kang gumamit ng mga platforms katulad ng Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, TikTok Shop, or even Instagram Shop. Halos lahat yan kanegosyo, isang pindot na lang yan sa cellphone mo. Pwede ka magbenta sa Pilipinas kahit pa nasa ibang bansa ka. Napakaraming pwedeng ibenta from RTW clothes, cosmetics and beauty products, gadgets, pagkain, digital products at iba pa. Additional tips, gumamit ka ng Shopify or Shopee Seller Center. Hire a fulfillment assistant para mag-handle ng packing and deliveries mo. Track inventory through Google Sheets and mag-apply ka bilang affiliate sa mga online shopping platforms. Online travel agent. Okay, para ka ditong online travel agency. But before we proceed kanegosyo, kung umabot ka sa part na ito, congratulations! Ibig sabihin, seryoso ka sa journey mo para sa magandang kinabukasan. Kung sa tingin mo ay very helpful ang mga video na ito, pindutin mo naman yung like button at i-comment mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Okay, let's continue kanegosyo. Ang online travel agent or online travel agency business ay perfect para sa mga OFW, lalo na kung marami kang kakilalang mahilig mag-travel. Pwede ka rin mag-assist ng kapwa mo OFW na uuwi sa Pilipinas. Pwede ka mag-start from 10,000 to 30,000 pesos. Kailangan mo lang maghanap ng legit and trusted travel provider. Sa ngayon, meron ng all-in-one travel agent platform na pwede mong bilhin for as low as 2,500 pesos. Pwede ka rito mag-book ng airline tickets, hotel reservations, and international and domestic tour packages. Meron ding visa and passport assistance. Pwede ikaw mismo ang mag-manage. Kailangan mo lang mag-invest sa laptop, reliable internet at maayos na booking suppliers. No inventory needed. Commission-based ang business na ito at pwede ka pang mag-add ng markup. Walang masisira na product. No need for inventory and logistics. Kapag magandang experience ng client mo, sigurado, i-refer ka pa nito sa mga kakilala nila. Alam mo ba na kadalasan, barkada o family ang nagpapabook? So if mag-markup ka, let's say 1,000 pesos per head, sa isang family of 5 na magbabakasyon, meron ka na kaagad 5,000 pesos na kikitain. Ang maganda pa rito, pwedeng maging discounted or libre na ang mga susunod na travel mo. Additional tips, pag-aral mo ang travel and tourism concepts. Maging affiliate ka ng mga travel platform katulad ng Agoda, Traveloka, Booking.com at iba pa. Sumali ka rin sa mga travel group sa Facebook. Pwede kang mag-promote ng mga travel packages mo doon. And make sure to secure permits para legitimate ang business mo. Car and motorcycle rental. Sa panahon ngayon, ang Grab, Lalamove at iba pa mga vehicle rentals ay laging may malaking demands. Kung may maayos ka na sistema, magandang source ito para sa passive income. Flexible din ang kita, lalo na sa mga local and mga tourist. Pwede mo ring i-target ang mga delivery riders. Pwede mo itong ipasok bilang service vehicle sa mga company or bilang temporary transportation sa mga umuuwing OFW. Kung may kakilala ka na trusted na driver, pwede mo ring ipabiyahe ang sasakyan mo at mag-usap na lang kayo sa setup ng income and expenses. Sa motorcycle rental naman, pwedeng kumita ng 300 to 500 pesos per day.
Sa car or van rentals, 1,200 to 3,000 pesos per day, depende sa model at rental package. Pwede mo rin itong parentahan bilang bridal cars or for other events. Additional tips, use tracking application. Magpapirma ng kontrata sa mga driver. Mag-set ka rin ng budget for maintenance at makipag-partner sa mga food establishments para sa kanilang mga delivery. Ukay-ukay business. Ang Pinoy mahilig sa mura pero branded na mga gamit. High demand ito lalo na sa mga provinces and urban areas. Mataas ang profit margin, sustainable at very flexible ang setup. Pwede mo itong gawin kahit sa garahe ng bahay mo, kung may pwesto ka sa palengke or even live selling sa Facebook, TikTok or Shopee. Bilang isang OFW, pwede ka magpatakbo ng ganitong negosyo basta may katulong ka sa Pilipinas sa pagmamanage. Pwede ka magsimula sa halagang 10,000 hanggang 20,000 pesos. And additional tips, gamitin mo yung mga FB Live for real-time selling. Mag-hire ka ng mga local staff para sa sorting and packaging. Dapat meron kang weekly accounting system at maghanap ka rin ng reliable na supplier. May mga legit seller ng bales na makukuha sa Cebu, Mindanao, Baguio and Manila areas. Piliin mo rin ang mga Class A na mga bales kung ang target mo ay online market at middle income buyers. Pwede ka rin magbenta ng per kilo or per bundles para mas mabilis maubos ang paninda mo. Piso Wi-Fi plus coffee vending machine business. Isa ito sa pinakamagandang combo ng passive income para sa mga OFW na gusto ng low maintenance pero long-term income sa Pilipinas. Ang basic setup ng Piso Wi-Fi machine usually nagre-range from 15,000 to 20,000 plus monthly internet. Ang coffee bendo naman, usually, meron ka na makukuha from 15 to 30,000 pesos. More or less, sa combo na ito, pasok ang 100,000 na puhunan mo. Kadalasan sa mga gumagamit ng Wi-Fi, mga online gamers yan na nagpupuyat para maglaro. Sakto ang coffee plus Wi-Fi combination mo. Magkaibang products pero swak na swak sa bulsa ng masa. Parehong vending machines na gumagana kahit hindi mo ito bantayan ng full time. Daily refilling lang ng tubig at ng cup ang kailangan. Magandang negosyo na ito para sa kamag-anak mo dito sa Pilipinas. Sakto ang ganitong negosyo kung meron ka ng tindahan, kung malapit kayo sa terminal ng tricycle or ng jeep, school or sa mga munisipyo. Mabilis din ang ROI, usually 3 to 6 months depende sa lokasyon at sa foot traffic. Pasok na pasok din ito sa mga small spaces. Kung inyong mapapansin, lahat ng mga ito ay may isang bagay in common. Mga essential ang products and services na ino-offer. Ibig sabihin, hindi mawawala ang demand. Hindi sila seasonal at siguradong may pangangailangan mula sa tao araw-araw. Siyempre, hindi naman ito nangangahulugan na walang risk. Lahat ng negosyo kailangan pa rin ng tiyaga, tamang sistema at disiplina sa paghahawak ng puhunan at ng cash flow. Pero kung papasok ka sa ganitong mga negosyo na laging may customers, may mataas na chance na maging stable at magtagumpay ang long-term na business mo. Kaya kung ikaw ay OFW na naghahanap ng business idea kung saan mo ilalagay ang pinaghirapan mong pera sa abroad or isa kang simpleng Pilipino na gusto ng siguradong pagkakakitaan, pwede mong pag-isipan ang mga negosyong ito. Tandaan, hindi lang basta kita ang mahalaga, kundi yung negosyo na dapat ay tatagal at pwede mong ipamana sa susunod na henerasyon. So kapatid, alin sa mga ito ang sa tingin mo ay magiging swak sa'yo? Comment ka naman sa ibaba at ituloy natin ang ating talakayan sa comment section. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video dito sa negosyo. Kapatid, always remember, claim your way to success.